Ayon kay Zamboanga Basilan Sulu Atawi-Tawi o Zambasulta Muslim Lawyers Acting President at Lecturer Attorney Alma Najar Namla, itinuturing na common carrier ang mga shipping lines kaya obligado silang magpakita ng extraordinary diligence o pinakamataas na pag-iingat sa pagbabiyahe ng pasahero. Tungkulin ng mga shipping company na tiyaking hindi overloaded at seaworthy ang barko, kompleto sa safety equipment, mga maayos na passenger manifest at sanay ang crew sa oras ng sakuna. May karapatan ang mga pasahero sa tamang impormasyon, refund o rescheduling ng biyahe kahit may force majeure at sa pagkain, first aid at komunikasyon kapag may delay o cancellation. Kung may pinsala o pagkamatay, may minimum na 200,000 pesos na compensation at maaari pang humingi ng actual moral at iba pang damages kapag may kapabayaan. Mahigpit man ang regulasyon ng mga ahensya tulad ng Maritime Industry Authority o Marina, Philippine Coast Guard o PCG at Department of Transportation o DOTR, ayon kay Attorney Namla, hamon pa rin ang pagpapatupad nito lalo na sa mga pantalan. Nananawagan si Attorney Namla ng mas mahigpit na inspeksyon at monitoring at hinikayat ang publiko na agad mag-report ng anumang delikadong kondisyon ng barko upang maiwasan ang trahedya sa dagat. Sana ma-prioritize yung mga random inspections, surprise inspections, and real-time monitoring ng passengers to make sure na mayroong mandatory transparencies kapag maglalayag. And yung safety compliance talaga. Yes, the law is in place, pero yung problema yung enforcement. Rufa Mocalid, NDBC, Bida Balita.